Praise the Lord. Purihin po natin ang ating pong Panginoon. Tayo po ay mapala dahil binibigyan niya tayo ng pagkakataong muli na tayo ay makasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Kayo po ba ay nagagalak at ngayong umaga ay binigyan kayo ng panibagong buhay at lakas ng ating pong Panginoon? Amen. Kung kayo po ay kukumustahin ko, kumusta na po kayo nung mga nakaraang isang linggo? Mabuti, pinagpapala. Mamaya po may mangungumusta po sa atin. So wala namang iba yun talaga kundi ang ating pong Panginoon. Ano? So ang tema po ng ating pong pag-aaralan ngayon, kasama pa rin po ito dun sa revival, a call to uphold the vision of a glorious church. So sabi po dito, isang panawagan na itaguyod ang pangitain ng isang maluwalhating simbahan. The might sanctifies and cleans it with the washing of water by the word, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Yan po ay nasa Ephesians chapter 5, verse 26 to 27. Ang sabi po doon, ang kamatayan ni Kristo ay nagpapabanal at nililinis ang simbahan. Nililinis niya ito mula sa mga dating kasalanan at ibinubukod tayo para sa kanyang espesyal na sagradong paglilingkod. Ang banal na pangitain ay nakikita sa kasalukuyan at itinayo mula sa nakaraan. Ito ay nagbibigay inspirasyon, nagdidirekta at nagdudulot ng pagbabago. So, tinagalog ko lang po. Habang ang kalwalhatian ng Diyos ay makikita sa kabutihan ng kanyang kasintahang babae, ibig sabihin, the bride of Christ, na matyaga at walang takot na handang makuha upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid at makasama ang Panginoon magpakailanman. Sinisikap nating mamuhay ng isang buhay na walang kapintasan, walang dungis, o batik man lamang, at sa gayon ay natutupad ang pangitain ng isang maningning na simbahan na handang dagitin. Iyan ang pangitain ng isang maluwalhating simbahan na isasagawa na isakapamuhay araw-araw. Ang title po ng ating pong pag-aaralan ngayon, What Makes a Glorious Church? Revisiting our GIL Distinctives. Ibig sabihin yung pagkakilanlan. Alam naman po natin na ang simbahan ng GIL ay ginawa itong mga natatanging mga pagkakaiba. Nangangahulugan ng kalidad ng pagiging madaling makilala dahil sa pagiging iba sa iba pang mga bagay patungo sa katuparan ng ating pangitain ng isang maluwalhating simbahan. Ang Jesus is Lord Church worldwide ay naniniwala na ang simbahan na tayo ay iraraptured ay isang maluwalhating simbahan, walang dungis, kulubot o kapintasan. Ito ay sumasagisag ng mga sumusunod na katangian. So, English lamang po yung nandyan sa ating pong PowerPoint. Ang GIL Church ay may 12 distinctive o katangian. Maririnig natin ngayon yung 3. So, 12. Pag titingnan po natin, marami pang kasunod. Ma-excite po kayo sa mga kasunod na yan. Kung 3 to, meron pang natitirang ilan? Siyam. So, napakaganda po. Nung pag may series na gano'n, pag absent ka, parang kulang. So, maganda po talaga na nababantayan po natin at nasusubaybayan, lalo na po yung sarap ng salita ng ating pong Panginoon. Kaya ang sabi doon, sa 3 na to, maghahanda sa atin ng mga na maging isang maluwalhating simbahan. Number 1, isang simbahang sumasamba, a worshiping church. Tayo ay isang simbahan na palaging nakikibahagi sa mga karanasan ng pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos at hindi natin ikinahihiya na ipakita ang ating pagmamahal sa Diyos. Totoo po ba sa atin to? Of course, kailangan kasi natin itong ipakita yung pagmamahal ng Diyos kung ano yung naranasan natin. Kung paano natin ito naranasan, nais din ito nating maranasan ng iba. Dahil hindi naman po tayo selfish. Kumbaga, na nga lang natin lahat ng ating mga mahal sa buhay ay makakilala at makasama natin sa ating pong panambahan. Amen po ba? Bilang isang simbahan, hangad nating akayin iba
Ang iba na tunay na makita, marinig, maranasan ang presensya ng Diyos at ipakita kung paano rin sila ay maaaring magtiwala sa pagtuklas, pagtugon at pagpapahayag ng kanilang pagmamahal sa Diyos. Sa John chapter 4 verse 24, ang Diyos ay Espiritu at ang sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa Espiritu at katotohanan. Ibig sabihin, siya ay naroon sa lahat ng dako at maaari siyang sambahin kahit saan. Anumang oras, hindi mahalaga kung saan tayo sumasamba. Kung hindi, paano tayo sumasamba. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. So may katanungan po dito. Ang sabi rito, at ganito ang katanungan, ang iyo bang pagsamba ay tunay at totoo? Ang Diyos lamang po ang nakakaalam niyan. Mamaya po, check upin po natin yan kung totoo talaga. So, pangalawa, mayroon ka bang tulong na banal na Santong Espiritu? Papaano tayo tinutulungan ng Espiritu Santo na sumamba? Number 1, ang banal na Espiritu ay nananalangin para sa atin. Romans chapter 8 verse 26. Pangalawa, nagtuturo sa atin ng mga salita ni Kristo. Totoo naman po. John 14 verse 26. At nagsasabi sa atin na tayo ay minamahal niya. Romans chapter 5 verse 5. Ang Diyos ay nagnanais ng pagsamba para sa Kanyang sarili. Ang Ama ay naghahanap ng mga taong sumasamba sa Kanya. John chapter 4 verse 23 letter V. Sinabi ni Jesus na dapat tayong sumamba sa Espiritu. Ibig sabihin, ang pagsamba ay lumalabas sa ating pong mga puso. Pinanggagalingan po nito ang pinakamalalim na ating pong pagkatao. So, kung titingnan po natin sa Marcos chapter 12 verse 30, at iyong ibigin ng Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. Ito ang unang utos. How are we going to love God? Paano nga ba natin minamahal at mamahalin ang ating pong Panginoon? Letter A, passionately, with as much as in you. Ibig sabihin, ang kabuuan mo dapat, ganon ka-passionate ang pagsamba mo at pagmamahal sa ating pong Panginoon. Hindi pwedeng kamay lang, hindi pwedeng tenga lang. Ito ay buong-buong ikaw na inaasahan ng Panginoon na mamahalin mo siya passionately. Half-hearted worship is an insult to Almighty God. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan, siya ay nasa langit, tayo ay nasa lupa. So napakainam po na pag tayo po ay sasamba kanina, naranasan po natin sambahin ang ating pong Panginoon. Yamang naririto na lamang din tayo, ibigay mo na yung iyong pinakamainam, yung iyong pinakamahusay. Huwag mong hayaan ang iyong isip ay lumilipad nandoon sa mga bagay-bagay na madali namang mawala sa buhay. Ang isipin mo, ang Diyos na nagbibigay sa iyo ng buhay ay dakila at banal na handa kanyang bigyan ng anumang iyong pangangailangan. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Letter B, selflessly. With all of your soul, the soul is the self. People say, I didn't get anything out of worship. Sabi niya, wala naman akong nakukuha, wala naman akong napapala sa pagsamba. Who said you were supposed to? We are here to glorify God. Tandaan po natin, nagtungo ka rito upang magbigay ng pagsamba sa Panginoon. Hindi kumuha, hindi maging consumer. Kung hindi ikaw ay maging tagabigay o tagapagbigay ng pagsamba sa ating pong Diyos na buhay. Karapat dapat po sa Kanya yon. Amen? Letter C, thoughtfully. With all of your heart, serve the Lord nang may kaalaman at karunungan. Sabi dito, seryoso ang Diyos sa pagmamahal sa iyo at sa akin. Seryosohin mo din ang pagmamahal mo sa Kanya. Letter D, practically, with all of your strength and whatever you do in words or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Colossians chapter 3, verse 17. Ang paggawa ng lahat ng pangalan ng Panginoong Hesus ay pagdadala sa karangalan kay Kristo sa bawat aspeto at gawain ng pang-araw-araw na pamumuhay. Bilang isang Kristiyano, kinakatawan mo si Kristo sa lahat ng oras, saan ka man pumunta at anuman ang sasabihin mo.
Ano ang impresyon ng mga tao kay Kristo kapag nakikita ka o nakikipag-usap sila sa iyo? Doon pa lamang po makikita po natin ang ating pong pagka-Kristiyano. Anong pagbabago ang gagawin mo sa iyong buhay upang parangalan si Kristo? Meron niya ba? Of course, siyempre, marami. Meron. Mabuti, mabait, mahabagin ng Diyos natin. Maya-maya lang tutulungan at tuturuan tayo ng Panginoon. Paano natin siya mapasaya? Gusto po ba nating mapasaya ang Diyos? Kapag napasaya mo ang Diyos, ibang klase siyang magdulot ng galak sa ating pong mga puso. Kaya nga po, nakakatuwa po na sa ating pong buhay, kapag lubos mong minamahal ang Diyos at pinangangalagaan mo ang iba, tulad ng pag-aalaga mo sa iyong sarili, natupad mo na ang layunin ng 10 utos ayon sa ating Panginoong Hesus. Ang 2 utos na ito ay buot ng lahat ng mga batas ng Diyos. Hayaan mo itong manguna sa iyong iniisip, desisyon at aksyon. Ang paraan ng pagkilos mo ang pinakamahusay na nagpapakita ng pagmamahal mo sa Diyos at sa iba. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Letter E, there is no place that is not a holy place. There is no ground that is not sacred. There is no time that should not be a time of worship. So when we come to church, we do not come merely to worship. We bring our worship to church. That's why a glorious church should be a worshiping church. So we need focus. So pag nandito po tayo sa church, limot-lipot na yung mga bagay-bagay na nasa labas. May panahon para dyan. Kung ikaw ay naririto sa simbahan, ano ang nararapat nating gawin? Sambahin ng Diyos sa Espiritu at katotohanan. Hindi isipin yung labahin, hindi isipin kung ano yung iuulam, saan pupunta mamaya. Yamang ikaw ay naririto na inaasahan ng Diyos, ibibigay mo ang iyong pandinig sa kanyang mga salita. Dahil kapag ito ay yung ginawa at sigurado, ang pakinabang mo ay tiyak sa higit mo pang inaasahan. Amen. Pangalawa po, a healing church, isang simbahan na nagpapagaling. Tayo ay isang simbahan na nagpapatotoo sa holistic blessing, holistic healing, panlahatang pagpapagaling na ibinibigay ng Diyos sa mga nasaktan, may sakit at nawala. Bilang isang simbahan, kinikilala natin ang kapangyarihan at kahandaan ng dakilang manggagamot na pagalingin ng pisikal, mental, emotional, panlipunang espiritual ng mga sugat ng mga bawat lalaki, bawat bata at bawat matanda. Sa gayon, nangangakong gamitin bilang patotoo ang kasangkapan ng ministeryo ng pagpapagaling ng Diyos. Amen po. Mayroon pong pangyayari dito sa John chapter 5, 1:17. Medyo mahaba po ito. So kung meron po tayo dyan, pwede naman po nating mabasa. Pero sige po, ididiretso ko na. Letter A, we have to intentional about making sure we are producing a church that has purpose and meaning for the hurting. Number 1, the hurting must be able to see that we are a church that help people through the healing process. Meron po ritong pagkakataon ng isang lalaki po, this man, letter A, this man was not healed at the full because no one would help him into the healing full. Siya po ay 38 years nang may sakit. Sa verse 5 po ng John chapter 5, verse 5, siya po ay patuloy na nag-aantay nang may maghuhulog sa kanya dun sa pool. Kumbaga, pag dumarating daw po yung Banal na Santong Espiritu at kakalawkawin ng tubig, nauunahan siya. Kaya siya ay matagal nang may sakit at hindi siya gumagaling. Kung titingnan po natin, bakit? Not one person would take time out of their busy day to help this man get healed. Kung titingnan po natin, walang ni isa man na gustong magbigay sa kanya ng pansin o tulungan siya sa kanya pong nararanasan. Imagine, 38 years na may karamdaman. Letter C, the same lack of love for the hurting occurs today. Kaparehas sa mga nangyayari ngayon. They could not sacrifice any of their time for the benefit of others. Think about this. How much time would it have taken to help this man into a healing pool? Ilang minuto lang kaya?
ilang segundo lang kaya ang kanyang kailangan upang siya ay matulungan paglusong doon sa pool. Sa ating pong mga buhay, kung ikaw ay may sensitibong pakiramdam, gaano kaya ang hinihingi ng iyong katabing oras upang iyong pakinggan yung kanyang suliranin o yung bigat ng kanyang karamdaman na nararamdaman. Tayo po ay halaga na tayo pong mga mananampalataya, tayo yung pinanggagalingan ng pagtulong sa iba. Tayo dapat yung nauuna na patuloy na magbibigay ng lahat ng mga kamay upang matugunan ng iba. Amen po? So, this man, letter E, this man became a victim of a religious system that did not foster healing and hope. Why? Because no one cared enough to help him into the pool to be healed. Letter F, the key point is no one cared. Walang nagmamalasakit kahit isa. So, kung titingnan po natin, papasok po dito yung self-pity pag ganun. Kaya nga po mainam na sa ating pong mga buhay, ay mga magkakapatid po tayo sa ating pong Panginoon. At mamaya po, meron po tayong pag-check up sa ating pong Panginoon. Pero sinusigurado ko po sa inyo, after niyong marinig to, babait po talaga tayo. Kasama ako syempre. So, ang Diyos po ay mahabagin at mabait. Kaya hindi niya tayo hahayaan na sa ating pong buhay na patuloy tayong malungkot. Dahil siya, everyone was too busy doing their own thing. They did not have time to commit to helping someone into the healing pool. Tandaan natin, sa'yo at sa akin, hindi mamamahinga ang Diyos hanggat hindi niya naisa sa katuparan ang nais niyang layunin para sa'yo at sa akin. Tandaan po natin yan. Kung paano hindi siya namahinga hanggat hindi niya nalilika ang tao, gayon din, hindi mamamahinga ang Diyos hanggat may nakikita sa atin na dapat niyang baguhin. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. So number 2, we must willing to step out of our spiritual apathy and engage the hurting so that they can be healed. So kung titingnan po natin, letter A, we must care about others by helping them heal. It means involvement. It does require a time commitment. And it does involve a willingness to serve others, even when they don't appreciate it. Basta nagawa mo ang mabuti, nagawa mo ang tama, isa lang ang iyong napapasaya at napapangiti. Walang iba kundi ang Diyos na nakakakita sa iyo. Amen? So kung titingnan po natin, hindi man nila na-appreciate, tuloy mo pa rin ang paggawa ng mabuti dahil ang Diyos tuloy-tuloy ng paggawa ng kabutihan sa ating pong buhay. Hindi ka hinihintuan. Amen? Kung huminto po kaya ang Panginoon, ano na kaya po tayo, no? So, sabi nga, ang Diyos ay talagang hindi mo mapipigilan kung ano ang gusto niyang gawin sa ating pong mga buhay. Kung gusto kanyang pagpalain, tiyak naman gusto. Dahil ang sabi niya, kapag mananampalataya ka sa kanya, tiyak na ipagkakaloob niya sa iyo. Ang pananampalataya po ay ngayon. Ang hope po ay para bukas. Tandaan po natin yan. Dahil ang Diyos po ay napakabuti. Kita niyo po yung isang lalaking sitwasyon na to. Naroroon yung kanyang concern. Sabi siguro ng Lord, kung makikita niya, ang dami kong mga anak, wala man lang isa mang magbigay ng pansin para sa kanya. Nararanasan naman natin po yun lalo na pag may problema tayo. May asawa ka nga, may anak ka nga, pero hindi mo doon pwedeng idepende ang iyong buhay. Isa lang ang pwede mong pagdependehan. Ito ay walang iba, kundi ang Diyos na tutulong sa iyo magpakailan pa man. Amen. Purihan po natin ang Panginoon. Sige po, palakpakan po natin. So, may kita po natin sa ating pong mga buhay, ang Diyos po ay handang tumulong at siya lang yung kaisa-isang nagmamalasakit sa ating pong mga kalagayan. So, ang sabi ng Panginoon, kailangan din natin itong gawin sa iba. We need to loving welcome people into the kingdom of God by developing unselfish relationship with others. Ito po ay pangatlo. We need to smile and be happy in Jesus and portray a life filled with joy. Bawal ang nakasimangot. Amen po ba? So kapag ikaw ay nakasimangot, asahan mo ang iyong mukha ay lukot. Siyempre, nakasimangot ka.
So, hindi po yun gusto ng ating pong Panginoon. Ang gusto niya, sabi nga, sabi ni Pastor Joey, isuot mo ang pinakamagandang ngiti, ang pinakamagandang smile. Dahil yan po ang ating pong Diyos na siya ay patuloy na nakatingin sa atin. Ang gusto niya, masaya ka, punong-puno ng galak ang iyong puso. Ano mang kalungkutan mo ngayon, iwaksi mo muna yan. Pero huwag mo nang babalikan mamaya. Baka pumasok ka dito sa simbahan, sabi mo, diyan ka muna kalungkutan, mamaya babalikan kita. No! Sigurado, kapag po kayo ay pupunta ng isang panambahan kagaya nito, umasa ka na kung ikaw ay malungkot pumasok dito, lalabas kang masaya. Amen! So, yun po ang sigurado. Letter A, too many people in the church need to quit frowning and start smiling if they want to help others to heal. Ang pagsimangot mo ay nakadadagdag ng karamdaman at sakit sa kapwa mo. Subalit ang iyong pagngiti, ang iyong pinakamainam ng ngiti ay nakadadagdag ng saya sa katabi mo. Nakakahawa po yan. Di po ba? So sabi nga, yung pagsimangot mo ay hindi nakakatulong kahit sa iyong sarili. Wala nang pong bayad ang ngiti. Di po ba? Yan ay libre at kaloob sa atin po ng ating pong Panginoon. Letter B, lose your cynical o yung mapangutyang attitude and look for the positive in the church and in the hurting. So kung titingnan po natin, hindi po dapat tayo mapangkutya. Letter C, no one wants to come to a place where people are rampy, ibig sabihin, masungit and critical of others, mapang-uri. Sabi nga, ano yung sabi? Pag matanda na, dapat di ka na masungit. Naka-encounter ako niyan eh. Dapat ba pag matanda na, bumabait na? Lalo na pag bata ka pa, dapat mamabait ka na. At tayo po, may maririnig po mamaya-maya. Sigurado po, after nga po nito, babait talaga tayo. Dahil na-experience ko po, parang gusto nyo sabihin, ano kaya yun? So mag-antay lang po tayo. So ang sumunod po, no one wants to come to a church filled with hatred and bitterness toward each other. Sabi nga, walang gustong pumunta sa simbahan ng punong-puno ng kapaitan at puot. Siyempre, kaya ka nga pumunta rito para gumaan ang iyong pakiramdam. Letter E, no one wants to come to a church filled with unforgiveness toward each other. Ibig sabihin, yung kawalang pagpapatawad, medyo delikado po ito at ito po ay mabigat sa dibdib. Letter F, we need to lose the spirit of offense and choose to allow the spirit of love to control. So, when we develop this attitude, we are a glorious church, a church who is a healing church in Christ's name. So, ngayon po, sabi po ng ating pong Panginoon, kumusta ka? Ano po ang sagot natin? So, kung tayo po ay kukumustahin ng ating pong Panginoon, tayo po ay nasa mabuti at mainam na kalagayan. Pero meron pong isang bagay na ang Diyos, hindi talaga niya pahihintulutan itong mga bagay na to na maghahatid sa iyo doon sa impyerno dahil ang gusto ng Panginoon, ito'y maging isang destination mo papunta sa Kanya. Kung titingnan po natin, ang pinag-usapan po natin kaninang isang lalaki ay 38 years nang may sakit at karamdaman. Na wala ni isang nagmalasakit sa kanya. O sa ating pong mga buhay, minsan at madalas, mayroon po tayong isang bagay sa ating pong mga katawan na nangangailangan ng kagalingan. Pag tinanong po tayo ng ating pong Panginoon ngayong umaga, bilang isang ministeryo ng pagpapagaling ng Diyos, kailangan po natin ng kagalingan. So, bago tayo magpagaling sa iba, tayo muna. E paano nga kung tayo mismo, pag chinekap ng ating Panginoon, we need healing. Bilang isang simbahan, ikaw at ako, tayo, sa paglikha ng isang kapaligiran na nagtataguyod ng spiritual, emotional at physical na pagpapagaling, pangkalahatang pagpapagaling at pagpapala, ang Diyos ay nag-aalala para sa iyo, sa iyong katawan at kaluluwa. Dapat mong pangalagaan ang iyong pisikal na pangangailangan at disiplinahin ang iyong katawan upang ikaw ay nasa pinakamabuting paraan ng paglilingkod sa ating pong Panginoon. Iyan po ay nasa 3 John 2. Kanina po, sa una pong pinag-aralan natin, nabanggit kanina ay isang simbahang sumasamba.
At gayon naman, ibig sabihin, pagpapagaling naman. Ang tanong po sa atin, gusto niyo po bang pagalingin ang isang bagay na to? Amen. At gusto tayong pagalingin ng Diyos. Ang Panginoon na nasa ating kalagitnaan ngayon, bilang manggagamot, ikaw, sabi ng ating pong Panginoon, kung ikaw po ay tatanungin, ang Diyos po ay nasa ating kalagitnaan. At bilang manggagamot, ikaw ay kanyang kinukumusta ngayon. Ikaw ay bilang pasyente, humaharap sa ating Panginoon. God may ask, how are you? Kumusta ka? And we may give our estimate of our condition. Pwedeng sabihin mo, I really good. I really good Christian. I really love you. I go to church. I do this. I do that. But I think the next thing that God says, metaphorically, is show me your tongue. Sabi mo, okay ka. Pag chinek up tayo ng Panginoon ngayong umaga, at ang itatanong sa'yo, show me your tongue. Dahil nais niya tong pagalingin. Bakit kaya sa dinami-dami ay ang ating dila ang gusto niyang tanungin? Bakit po? Kapag ka ang ating pong buhay, nakaharap po tayo sa ating pong Panginoon, kagaya ng maraming sitwasyon na pangyayari, ikaw ay matagal nang nagkakasala, ikaw ay matagal nang nagsasalita ng hindi ka aya-aya. Ngayong umaga, ang pangako ng Diyos, pagagalingin ka. Ang sabi ng ating pong Panginoon, may checklist po tayo dito, to diagnose ang disease ng ating pong mga dila. Nung ito po ay nabasa ko, ang bibig ko nagtipid sa pagsasalita. Bakit po? Dahil pag sinabi ng ating pong Panginoon, show me your tongue, alam niya na ang laman ng iyong puso kapag nakita niya ang iyong bibig. Tama po ba? Marahil walang makasasaway sa atin, kahit nga sabi sa Biblia, walang makakakontrol sa kanyang dila. So kung titingnan po natin, yung mga barko, isang maliit na timon, ang ginagamit, dinadala sila sa destinasyon. Yung eroplano, di po ba? Dinadala sila sa destinasyon nila. Maging tayo po na mga Kristiyano, ang dila natin ay nagdadala sa destinasyon natin. Kung paniniwalaan po natin yan, totoo po ito. At tingnan po natin kung sakaling ngayong umaga, sa masasabi pong ito, magpasalamat tayo sa Panginoon kapag tayo ay nasagasaan ng kanyang salita dahil ito ay magtutuwid sa atin, dahil ang gusto niya sa isang bride ay patuloy na matuwid ang pamumuhay. Kung titingnan niyo po, may dalawa tayong tenga, may dalawa tayong mata, may dalawa tayong butas ng ilong, iyan po ay mga opener. Pero the one very restricted is your mouth. Amen po ba? So napaka-restricted po ng ating pong mga bibig. Kaya nga po kanina yung in-exhort ni Brother Joel, ang prayer niya is, let the Spirit lead. At totoo naman po, hindi po mapangyayari ang atin dahil ang nais po ng Panginoon, tayo at ikaw ay mapagaling din at maging daluyan ng kagalingan ng iba. Gusto ng Panginoon, our great healer, na i-check up ang ating mga tongue bilang bride of Christ, the church. Because our true spiritual condition, you see the state of your tongue is a very sure guide to your spiritual condition now. So kung titingnan po natin, totoo po itong lahat. So, pag po ito ay natapos natin, tiyak po, babait tayo at magtitipid tayo sa pagsasalita. Tingnan niyo po, nung kami po minsan ay nahagip namin itong pag-aaral, nagulat po kami, mga labi po namin nakaganyan. Kulang na lang ay isiper, pero totoo po ito. Sige po, dumiretso po tayo. There is a direct connection between the heart and the mouth. Jesus' state is in Matthew 12:33-37, wala na po dyan. Dahil po ito ay nasasakop ng healing. Ang ating pong mga bibig at ang ating pong mga puso, heart is the tree. Word that comes out of the mouth as the fruit. Similar in Matthew 7:17 and 18. Now, let the diagnose for you yung ating pong mga labi. So, ang magdadiagnose po nito ay walang iba, kundi ang ating pong Panginoon. Nakakatuwa po pag may ganito, ang Diyos lang ang pwedeng magkaroon ng ganitong pag-check up sa ating pong buhay na hindi po natin nakikita.
Mahirap po ang tao na pagsabihan dahil minsan hindi ka naman susundin. Pero ang Diyos po, walang makakapigil sa Kanya. Kapag po nakita natin yung diagnose na to sa ating pong mga buhay, sigurado ko po pagkayari nito. 2 o 3 buwan, magiging iba ka na. Umpisahan po natin, ito po ay sako pa rin ng healing. Can you guess what is going to be? Ano kaya ay yung mangyayari kapag ito ay yung narinig? Disease number 1. Ang sabi po rito, excessive talking. Sobrang pagsasalita. Sa common sa iba, ito ay normal. Proverbs chapter 10 verse 19. Kunin nyo na lang po yung mga verse. This is a warning. Ecclesiastes chapter 5:1-3. Guard your step when you go to the house of God. We are accountable. Scripture indicate there's an angel who record what we say, speaking or praying or worshiping Him we've sung, the sermon we preach. Kung titingnan po natin, excessive talking. So, iyan po ay diagnose ng ating pong Panginoon. Ang sabi po dyan, may mga angel na nagbabantay sa bawat sasabihin natin. Sa bawat sasalitain natin, sa bawat inaawit natin, nagiging totoo ba tayo sa pagsamba sa ating pong Panginoon? Dahil ang sabi kanina, kailangan natin sambahin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. This is number 2, idle or careless word. Walang ingat sa salita. Matthew chapter 12 verse 36 and in Matthew chapter 5 verse 37. Let your be yes, and your no, no. One single word of advice, if you don't need it, don't say it. Kung hindi mo kailangan, huwag mo nang pawalan. Lalo na't kung ito ay makakasugat lamang. Amen? Akala ko rin po, walang sakit yung ating mga dila, yung pala, ito ay may mga disease. At ngayon pong umaga, pinapahintulutan ng Lord na ma-check up yung ating dila upang ito ay Kanya pong mapagaling at upang ito ay ating maiwasan, upang tayo ay mapunta doon sa destinasyon na buhay na walang hanggan. Dahil kung mayroon tayong ganito, sinisigurado ng Panginoon, hindi niya tayo pwedeng isama sa Kanyang dadagitin. Imagine niyo po doon sa Song of Solomon, ang babae pong ikakasal ay may belo. Di po ba? So ano po ang lumalago sa belo? Hindi naman nakikita nung lalaking ikakasal yung kanyang muka. Ano ang naririnig sa isang babaeng ikakasal na nakatago yung kanyang muka sa belo? Walang iba kundi yung kanyang tinig, yung kanyang salita. Iyan po yung bride of Christ na papakasalan ng ating pong Panginoon. Salamat tayo sa Panginoon dahil ipinaalala niya tong mga bagay na to sa ating pong mga buhay. Sabi nga, sinisigurado sa ating pong mga buhay, sinisigurado ng Panginoon kapag natapos natin tong pag-aralan, tiyak na may mababago sa ating pong mga buhay. Amen? Sigurado po ito. Sabi nga, i-change your whole life. You'll be a different as a much better person kapag ito'y sineryoso mo dahil ang pangarap mong langit kasama sa destination mo, patuloy na sa iyong ito ay maghahatid. Amen po. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Disease number 3, gossip, chismis. Leviticus chapter 19 verse 16. Devil, ang ibig sabihin, ito po ay Greek word na tinatawag na Diablos, mean a slanderer, description of Satan's representative. If you're doing this, bakit mo tatrabahuhin ang magbantay, ang maggwardya sa buhay ng may buhay, nakawala ka namang kita, nag-o-overtime ka pa? Di po ba? Ba't tatrabahuhin mo yung, sabi nga, Marites, di ba? Palitan na natin yon. Ba't mo tatrabahuhin maggwardya ng buhay ng may buhay ng iba? Wala ka namang kita. Nag-o-overtime ka pa. Di po ba? So ito po ay ayaw po ng ating pong Panginoon. So, alam po natin na sa ating pong mga buhay bilang isang Kristiyano, hindi ito po nararapat sa ating pong mga buhay. Proverbs 18 verse 8 po yan. Likas daw sa tao, pero hindi sa Kristiyano. Proverbs 20 verse 19, masichit naghahatid dumapit,
Psalms 15 verse 1 to 3. Three things we must not do. There is a direct connection in human personality between the heart and mouth. Unhealthy tongue necessarily indicated unhealthy heart. Siyempre, hindi pwedeng tama kang mag-isip pero mali ang iyong ginagawa. Hindi pwedeng mabuti ang iyong iniisip pero mali ang iyong sinasabi. Iyan po ay laging magkakonekta. Di po ba? Ang puso po diyan nahahayag kung ano. Ang labi po ang naghahayag kung ano ang nilalaman ng ating pong puso. Amen po? Disease number 4, lying, false witness. Proverbs chapter 6, 16 to 19. Sinungaling. Stated again in Proverbs 12 verse 12. The word detest, the word delight. Unless the area is arrested, unless the disease is arrested and healed is fatal. Ibig sabihin, delikado, nakamamatay. Revelation chapter 21 verse 8. Unless the disease is arrested and healed, it sure be faithful. Revelation chapter 22 verse 15. So kung titingnan po natin na nakakaapat na po tayo. So panglimang disease, hindi po natin ito namamalayan sa ating pong mga buhay. Pero paalala po ng Panginoon, ito po ay hindi magdudulot sa atin ng kaligtasan. Kung hindi ito ay magdudulot sa atin ng kapahamakan. Ang Diyos ay napakabuti at napakabait. Kaya nga pinapaalala niya sa atin ang mga bagay na to na kanyang pagagalingin. Maaaring tayong matagal nang nasaktan o maaaring matagal na rin tayong nakakasakit nang hindi natin namamalayan. This time, ang sabi ng Panginoon, kaya niya tayong pagalingin. Amen? Biruin niyo po sino makapagpapagaling ng dila. Ni kahit isang tao nga, ni tayo sarili natin, hindi natin siya kayang kontrolin. Number 5, flattery. Ibig sabihin, pambobola. Psalms chapter 12 verse 1 to 3. Which we see around us today. Godly men are hard to find. Pero dito sa JIL Church, marami niyan. Amen po? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. The faithful have vanished from among men. Proverbs chapter 26:28. If we become flatterers, what the result? The end is ruin. Proverbs 29 verse 8. Disease number 6, speech. Pananalita, Proverbs chapter 29 verse 5. Hasty in his word, nagmamadali. Sa Old Testament po, may nangyari pong kakaiba sa kanyang pagmamadali. Walang iba kundi si Moises. Si Moises, ang sabi sa kanya ay yung bato. Ano ang ginawa niya? Ang sabi po ng Panginoon sa kanya, speak to a rock. Ano ang ginawa ni Moises? Hinampas niya. Ito tuloy ay nagdala sa kanyang kagipitan. Hindi siya nakarating sa promised land. Bakit? Yung pagsuway, yung pagmamadali, bakit niya hinampas? Galit kasi siya sa kakulitan ng mga Israelita. Imagine mo, kapag galit ka talaga, marami kang pwedeng masabi. Totoo po yun. Kapag ikaw ay galit na galit, makikita na ngayon ang laman ng iyong dibdib. Sa tono pa lang ng iyong pananalita, malalaman na kung ano yung nilalaman at kondisyon ng iyong pong puso. So makikita po natin ang pagpapaalala sa atin po ng Panginoon, nawa tayong lahat ay makarating dun sa kalangitan. Sabi nga sa Psalms 106, 32 to 33. Kaya nga po sa atin pong mga buhay, sabi ng Panginoon, God is willing to heal our tongues. Are you willing to heal? Sabi po uli, God is willing to heal our tongues. Are you willing to heal? So para po tayong natatakot, hindi po tayo dapat matakot dahil ito po ay pagtutuwid ng ating pong Panginoon. Ang resulta po nito sa akin, nung ito pong lahat ay mabasa ko, naging matipid po ako sa pagsasalita. Ang sabi nga, hayaan mo ang Banal na Santong Espiritu ang kumontrol ng iyong pong buhay, lalo na ng iyong isipan. Renewing of your mind, ito ay napakahalaga, pati ng iyong puso at ng iyong bibig. Imagine niyo po sa bawat pagsasalita, gaano kalalim ang nagiging sugat ng sa ating pong mga nakarinig at maging tayong pinagsasalitaan.
napakainan po na ito'y binigay sa atin ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi tayo makapagsasalita ng masakit sa iba, hindi nila tayo masusugatan. Maging sila man, hindi natin masusugatan dahil ang gusto ng ating pong Panginoon, pure na buhay na nagmumula sa kanyang kalwalhatian. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. So, sumunod po. Number 3 na po tayo, a soul-winning church. We are church who feels the heartbeat of God for the salvation of perishing soul. Alam naman po natin yan na ang heartbeat ng Panginoon ay walang iba kundi ang kaluluwa ng buhay ng mga taong napapahamak. Totoo po sa atin yan dahil nakikita po sa atin yan kung gaano po tayo ka-eager mag-share ng salita ng ating pong Panginoon. Bakit po? Minsan sa ating pong mga buhay, kung hindi pagkagalingin ng ating pong mga labi ng ating pong Panginoon, paano tayo mag-share ng kaligtasan? Paano tayo mag-share ng kabutihan? Maaaring ito ay hungkag lang kapag ang Diyos ang nag-check up ng ating pong mga labi. Subalit kapag ganitong ating pong napagdaanan, ang iyong mga salita na bibitiwan sa iyong mga kapaligiran, tiyak ito ay magkakaroon ng saysay dahil ang iyong dila at ang iyong bibig ay nilinis at binanal ng ating pong Panginoong Hesus. At karapat-dapat na yan daluyan ng pagpapala, lalo't higit ang pag-share ng kanya pong salita. Amen? So napakahalaga po ng ating pong bibig. Lalo na po ito ay ginagamit natin sa ating pong pag-share ng salvation sa ating pong mga kapwa. As a church, we exemplify a lifestyle of evangelism so that souls are won for the eternal kingdom of God. Soul winning is the only cause that counts, that only pursuit God cares about, that only reason Jesus died, the only idea that excites heaven, the only activity that is really important. We must give priority to what God's give priority. Dapat tuloy-tuloy po ang ating pong pag-share ng salita ng Lord. Hindi paputol-putol. Dapat tuloy-tuloy. Amen po. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. So every soul will live an infinite amount of time. They will go away to eternal punishment, but the righteous to eternal life. Matthew chapter 25 verse 46. Dalawa po yung eternal. Isang eternal hell and isang eternal heaven. Kung ano man yung maging destinasyon, wala nang bawian doon. Yun ay permanente na. Subalit ngayon, tayo ay mapalad. Tayo po ay nakadestinasyon ngayon, papuntang eternal heaven. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Siya lamang po ang makapagdadala nun sa ating pong mga buhay. So, amen po tayo doon. Let there be every soul will experience an infinite amount of either pain or pleasure. The soul whose sin is the one who will die. Ezekiel chapter 18 verse 20. Of course, kung sino yung nagkasala, siya naman din talaga yung magdurusa. So tayo po sa ating pong mga napag-aralan, napakahalaga po ng ating pong mga nasa kapaligiran na sila ba ay nakakilala. Lalo na kapag namatay na, ano po yung tinatanong natin pag Kristiyano na, nakakilala kaya siya? Di po ba? Yung tatanong pa natin, wala bang nakapaligid rong Kristiyano? So minsan po sa ating pong mga buhay, may mga talagang matigas ang puso, subalit kayang palambutin ng Panginoon yan sa oras na sila ay tinawag din ng ating pong Panginoon. So susunod po, letter C, every soul is infinite precious to God. For God so loved the world that He gave His only one begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. John 3:16, alam na po natin yan. God was willing to pay an infinite price for every soul, that they trust in their wealth and boast themselves and the multitude of their riches. None of them can buy and any means redeem his brother, nor give to God a ransom for him. For the redemption of their soul is precious. Napakahalaga po, wala pong pwedeng itapat o ipambili ng kaligtasan. Kung titingnan po natin sa ating pong mga kasulatan na susulat po sa Scripture, ang natatangi pong perlas na kayamanan ng Diyos ay walang iba kundi ikaw at ako. Na binayad niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ikaw at ako ay matubos
dun sa pagkakasanla at pagkaka-embargo kay Satanas. Anong inam, anong husay, ikaw at ako ngayon ay patuloy na mananampalataya ni Kristo na nagbibigay sa Kanya ng kagalakan, saya, hindi dusa, hindi sakit, kundi ligaya. Amen? Dati po, ganun yung buhay natin, iyon ang idinudulot natin sa ating pong Panginoon. So, the blood of Jesus, letter E, is able to save an infinite number of souls. The blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. 1 John 1:7. Each soul, it's worth an infinite amount of trouble on our part. He who wins soul is wise. Proverbs chapter 11, verse 30. Ang isang matalinong tao ay modelo ng isang makabuluhang buhay. Tulad ng isang puno na umaakit sa mga tao sa lilim nito. Ang pag-akay sa mga tao tungo sa Diyos ay mahalaga dahil pinananatili nito ang pakikipag-ugnayan natin sa Diyos habang nag-aalok sa iba ng buhay na walang hanggan. Amen? Letter G, a monetary gift towards soul winning instantly become infinite valuable. Whoever sow generously will also reap generously. 2 Corinthians chapter 9, verse 6. Kung titingnan po natin, ito yung tinatawag na pagbibigay. Generous. Iba po yung generous sa giver. Ang giver magbibigay yan pag meron. Ang generous, kahit wala yan, nahanap yan ng paraan, makapagbigay lang. Iyan po yung generous. May pagkakaiba po yan sa giver. Kung titingnan po natin, sa ating pong mga buhay, huwag mong hayaan ang kawalan ng pananampalataya na humahadlang sa iyo mula sa pagbibigay ng malaya at bukas palad patungo sa iba. A glorious church is a church who values one soul and obey the Great Commission of winning soul for the Christ. So sa ating pong conclusion, what we have learned today is just 3 of the 12 attributes of a glorious church, which was embodied in our JIL distinctive. While waiting for Christ's return to rapture the church, every Christian, every church will work hard for the readiness of being a glorious church. Kagaya nga po nung awit ni Solomon, ang pakakasalan po ng Panginoon ay isang walang batik, without blemish, without spot. So kung titingnan po natin sa ating pong napag-aralan, even yung pinakamaliit na bahagi ng ating pong buhay, yung dila, ay kaya po talagang pagalingin ng Panginoon upang maranasan natin to. Yung kanyang sinasabi, nagpapakasal sa bride. Imagine nyo po, pwede bang magpakasal ang isang Lord, ang Diyos na buhay, sa isang may batik, sa isang may kasalanan? Lalo na't ang kasalanan ito ay nagmumula sa dila at ito ay may pinagmulan. Walang iba kundi yung ating pong puso. So, mainam po na atin pong napag-aralan yung mga bagay na to. Kung minsan, mabilis tayong magsalita ng walang katuturan, walang kamuwang-muwang. Pero ito po pala, pag may isip natin, lahat tayo ay accountable sa mga sinasabi natin. Mayroon pong isang anghel na naghihintay at nagbabantay sa bawat sinasabi natin. Kaya sabi niya, guard your tongues. Bakit po? Kung gusto mong maraming bagay sa iyong buhay at umaba ang buhay mo, bantayan mo ang iyong bibig. Dahil ito ang ginagamit natin sa pagsamba, sa espiritu at katotohanan, ito rin yung ginagamit natin sa pang-araw-araw na buhay na magbibigay ng kalwalhatian sa ating Diyos na buhay. Amen po! So, sabi dito, while waiting for Christ's return to rapture the church, every Christian, every church will work and hard for the readiness of being a glorious church. A glorious church worship. A glorious church heals. A glorious church win soul. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Tayo po ay makakatayo na at tayo po ay patuloy na aawit sa ating pong Panginoon. Kung nagdaan po kanina tayo sa check-up na sinasabi, wag po kayong malungkot. Dahil ang sabi ng ating pong Panginoon, nais niya tayong mapagaling sa lahat ng uri ng sakit karamdaman. Ang mga disease na to na ating pong napag-aralan, minsan hindi mo namamalayan na ito pala ay nasa iyo. Ang kabutihan ng Panginoon, hindi niya hinayaan na manatili ka sa disease na yan.
kundi ikaw ay mapagaling ng ating pong Panginoon. Tayo po ay umawit sa ating Diyos. Jesus. Give me a clean heart. Give me a pure heart. Yes, oh Jesus. Remove this stony heart in me. Yes, oh God. Give me a Maaari mo bang itaas ang iyong kamay sa Diyos na nagbigay sa iyo ng buhay? This is my Bilang pagsamba sa heart's Kanya, sa Espiritu at katotohanan. my longing, my deep desire. Yes, oh Jesus. Remove this stony heart in me and give me a new heart. Namnamin mo ang awitin bilang pagsamba sa nag-iisang Diyos na sa atin ngayon ay nakatunghay. Diyos na mabuti, Diyos na nagpapatawad, Diyos na nagtutuwid, kasama ang kanyang wagas na pag-ibig. A heart that loves you so, a heart that longs to please you, a heart that beats for you. Please give Yes, oh me Jesus. this heart. Pakinggan mo po, Ama, ang aming pong mga awit, ang aming himig, himig ng aming pong puso na inaawit sa iyo. Please give me this heart, oh Lord, I pray. Yes, oh Once Jesus. again, give me a pure heart. Give me a pure heart. Likhaan mo po kami, Panginoon, Remove this ng pusong mapagmahal sa iyo, stony heart ng in me. pusong nakatitig sa iyo, Give me ng a pusong new handang sumunod sa iyo. heart. Patuloy This sa aming pong is my karulingan, heart's kasalanan. desire. Ikaw lamang ang nag-iisang My Diyos na longing, nakakaalam my deep desire. ng aming pong kaibuturan Remove ng this puso. stony heart. Remove Yes, this oh God. stony heart Yes, oh in me and Jesus. give me a pure heart. A Yes, oh God. pure heart. A heart that's undivided. A heart that's undivided. A heart that's pure and true. A heart that solely seeks you. A heart that loves you so. A heart that longs to please you. A heart that beats for you. Please give me this heart. Please give me this heart. Please give me this heart. Oh Lord, I pray once again, a heart that's undivided. A heart that's undivided. A heart that's pure and true. A heart that slowly seeks you. A heart that loves you so. A heart that longs to please you. A heart that beats for you. Please give me this heart. Please give me this heart. Please give me this heart, oh Lord. I pray, please give me this heart. Please give me this heart. O Diyos, sa Please aming pong give me this. salamat po sa iyong pagmamahal. Please Salamat po sa iyong give walang me hanggang pagkalinga this sa aming pong mga buhay. Oh Lord, Salamat po, Diyos, kami ibig mo ng kayo na lamang. Kahit kailan hindi ka nagpabaya sa buhay ng bawat isa.
Salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa bawat araw ng aming pong buhay. Di walang nakaligtas na sandali na kami iyong pinabayaan. Palagi mo kaming iniingatan. Palagi mo kami, Panginoon, binibiyayaan ng kagalingan. Palagi mo kaming sinusuplayan ng aming pong mga pangangailangan. Patuloy mo pinaririnig sa amin ang iyong tinig. Patuloy mo kaming niyayakap at patuloy mo kaming minamahal. Patuloy na binabalutan ng iyong kapangyarihan. Patuloy mo kaming pinagpapala. At patuloy, Panginoon, yung pinakamasarap sa araw-araw ng aming pong buhay, kami ay iyong sinasamahan. Kaibuti mo, Panginoon, ikaw lamang ang pwede naming sandigan. Ikaw lamang ang pwede naming pagtiwalaan. Ikaw lamang ang kaisa-isang Diyos na nagmahal sa amin ng gayon na lamang. Ikaw pa rin, Panginoon, ang isa naming tanging maaasahan. Simula sa araw na to, Panginoon, kami, Panginoon, ay magbibigay ng kalwalhatian sa iyong dakilang pangalan. Kulang ang aming mga buhay at pagpapasalamat na salita sa iyong mga ginawa, sa iyong mga pag-iingat, Panginoon, kung mamasta namin ang aming pong mga sarili. Sapat na to, Panginoon, upang ikaw ay malwalhati sa aming pong mga buhay. Ang katapatan mo, Diyos, ay hindi namin kayang tumbasan. Ang iyong pagmamahal sa amin at pagmamalasakit, kailanman hindi po namin kayang mabilang. Subalit ang aming pong buhay sa iyong harapan ngayong umaga, sakali man, Panginoon, na may nakikitang karumihan ka sa aming pong mga buhay, lalo na po doon sa kawalang malasakit, sa mga salita na aming pong mga binibitiwan, maging sa mga salita na aming pong narinig. We beg you, Father God, patuloy mo kaming pagalingin sa lahat ng sakit at sakit ng mga salita na aming binitiwan at aming pong mga nakanarinig. Walang ibang magpapagaling sa amin ng ganong mga disease, kundi ikaw lamang. Kami po, Panginoon, ay patuloy na nalumulod sa iyo at nagmamakaawa. Once again, Panginoon, heal our tongues. Maraming pong salamat. Ikaw ay tapat na Diyos na nagbibigay ng aming pong kagalingan. You are the Jehovah Rapha. You are the Jehovah Nissi. You are the Jehovah Shalom. You are the Jehovah Shikidnu, Panginoon. You are the great provider. You are the great healer. At patuloy, Panginoon, sa umaga pong ito, salamat sa iyong kapangyarihan, sa iyong pagsama sa buhay ng bawat isa. Hindi mo kami binigo ng pagpunta sa iyo, sa pagsamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. We feel your love. We feel your embracing, O God, sa aming pong mga buhay. Salamat, salamat, Ama, sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus at sa kapangyarihan ng iyong Santong Espiritu. Minsan pa, I will bring back carefully the glory, the honor, and thanksgiving in the name of Jesus, our Christ and Savior. Amen and amen.